Alam mo ba, tuwing may malakas na lindol o bagyo sa Pilipinas, isang bagay ang madalas mapansin ng mga netizen. Marami ang humahanga at nagtatanong, bakit parang napakatibay ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo? Muli itong napag-usapan matapos ang malakas na lindol noong June 8, 2026 na may sentro o epicenter sa katubigan ng Maasim, Sarangani. Sa panahon ng kalamidad, maraming gusali ang nasusubok. At dito natin nakikita kung gaano kahalaga ang tamang konstruksyon. Bilang architect, gusto kong ipaliwanag na ang tibay ng isang gusali ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng maingat na pagpaplano, tamang disenyo, tamang pagpapatupad, at tamang pamumuhunan. Una, tamang pagpaplano. Bago pa man magsimula ang paghuhukay, pinag-aaralan na ang lokasyon, kondisyon ng lupa, environmental factors, at mga posibleng panganib sa lugar. Pangalawa, tamang structural design. Ang bawat column, beam, slab, at pundasyon ay kinakalkula upang kayanin ang iba't ibang load at puwersang maaaring maranasan ng gusali, kabilang ang lindol at malalakas na hangin. Pangatlo, kalidad ng materyales. Kahit gaano kaganda ang disenyo, kung mahina ang materyales, maaapektuhan pa rin ang tibay ng istruktura. Pang-apat, tamang pagpapatakbo ng proyekto. Mahalaga ang mahigpit na quality control, maayos na supervision, at pagsunod sa plano habang ginagawa ang proyekto. At panghuli, tamang budget. Real talk, hindi murang magtayo ng matibay na gusali. Kapag tinipid ang mahahalagang bahagi tulad ng pundasyon, structural members, at quality control, maaaring maapektuhan ang kaligtasan ng buong istruktura. Marami ang naniniwala na isa sa mga dahilan kung bakit kinikilala ang maraming gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ay ang kanilang pagbibigay halaga sa maayos na disenyo, kalidad ng konstruksyon, disiplina sa pagpapatupad ng proyekto, at pangmatagalang pananaw sa pagtatayo. Sa construction, ang tibay ay nagsisimula sa pundasyon. At sa pananampalataya, ang katatagan ay nagsisimula sa matibay na paninindigan. Kaya sa tuwing makakakita tayo ng isang gusaling nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok, magandang paalala ito na ang bawat matibay na estruktura ay bunga ng tamang plano, tamang proseso at tamang pundasyon. Ako si Architect Ver, at tandaan, ang tamang bahay at gusali ay nagsisimula sa tamang kaalaman.